Ang hari, itong makina, kaya maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw. Ito ang makinang singaw. Sa loob ng 3 taon na mayroon ako, ang lupain ng Dajing ay mapupuno ng mga halimaw na bakal. Magkakadugtong ang mga lalawigan at dagat, ang libu-libong milya ay magiging parang makulan. Yutos! Lahat ng barko maglayad. Saan man narating ng Dajing, iyon ang hangganan natin. Sino mang mangahas na lumaban sa Dajing, paparusahan. At magnakaw sa ating mga mamamayan, kahit gaano kalayo, papatayin siya. Dating ako ay isang mechanical engineer sa ika-21 siglo. Ang madali ko ay gumamit ng mga plano para sa mga malaking barko. Kaya magulahin ng eksaktong tolerance. Ngunit napunta ako sa Dajing, kung saan kahit ang mga pako ay ginagawa pa rin sa kamay. Sa mundong ito, mahirap na maging prinsipe o ministro gamit lamang ang mga plano. Akala ko hindi naman. Pero sino ang mag-aakalang sa simula pa lang, patay na ang laro? Lo Chen, tumigil ka na dyan sa pagguhit ng mga walang kwentang linya. Hindi kita pagbibilhan ng kahit 1 gramo ng dekalidad na karbon. Kung hindi mo maibibigay ang 300, kagamitan sa pagsasaka sa loob ng 7 araw. Tingnan natin kung ano ang ipambabayad mo. Ginoong Wei, itago mo na yung dekalidad na karbon mo. Ako si Lo Chen, sapat na sa akin ang mga basurang ito. Nababaliw na ba ang bagong maliit na opisyal na si Luna ito? Iluto na Ginoong Wei ang dekalidad na karbon. Ang lukuhan niya, basura karbon. Pwede ba yun magpande? Kung hindi niya maibigay ang mga kagamitan sa 7 araw. Yung bahay niya at mga dokumento, makukonfiscate para bayaran ang utang. Hindi ito basura. Lodias, nahugasan. Ito ang Notice of Termination. Ang buhay mo ang ipambabayad mo sa penalty. Ginoong Wei, itago mo na yung karbon mo. Ano ang nagabasa sa karbon akin na? Pagsusunod, para sa lanso. Gusto mo pasangin. Nakakalason dahil mali ang air duct. Bigyan mo ako ng 7 araw. Gagamitin ko ang basurang ito para makagawa ng rot iron. Ay, ito, ang basura mo, hindi kayang mapakoy. Hindi pa nga kayang magpaapoy ng apoy si Ginoong Luna sira-sira. Kukunin ko ang mga basurang ito. Sige. Kung sumabog ang pugon sa loob ng 7 araw, isasara ko ang bodega mo. Gawa ni Lu, utos ni Ministrong Zhao. Sabi Ginoong Wei, gagamitin mo ang basura para magkataya ka. Natatapos siyang sumabog ang pugon at madami ang kagawaran ng kagawa. Isasara pansamantala ang bodegang ito at ang mga dokumento. Ano na araw pa bago matapos ang 7 araw? Bakit niyo sinasabi yun? Ayon kay Ministrong Zhao, huwag mag-ingay kung walang nahuhubog na bakal. Kung makulit ka, tatagan ka ng umidor. Kung wala tayong plaka ng pugon, kahit apoy hindi natin may gagatong. Ministrong Zhao, alagang pinutol niya ang lahat ng paraan mo. Takot siyang managot kaya ayaw magbigay ng plaka ng pugon. Tingnan ang marka ng tubig dito, ginoong maganyan din sa loob. Mali ang daanan ng hangin kaya nag-ipon ang nakalalasong usok. Gamitin ang mga sirang ladrilyo pagtayo ng maliit na pugon para sa pagsubok. Ministrong Zhao, baliw yata siya. Gusto niyang gumamit ng basura. Tinigilan ko na ang buong buwan ng kwota ng hilaw na bakal para sa kanya. Ano ang gawin niya para magawa ng tandaan? Gawin ang pakibula. Ginoong Wei, ang kagawa ng paggawa ay naghahangad lamang ng katiyakan. At hindi masisira ang aking karera. Hayaan mo na siyang mag-eksperimento. Ngunit ang buwan ng kwota ng hilaw na bakal, hindi ko maaprubahan. Wala tayong buwan ng kwota ng hilaw na bakal, ginoong ma. Puntahan mo at kunin ang mga sirang gulong ng gariton mula sa buong makina. Basura ng militar yon. Mapapabilanggo tayo kung gagamitin. Ako ang sasagot kung may mangyari. Kunin mo na ang mga sirang gulong. Gagamitin ko ang mga basurang bakal para sa bagong kagamitang pang-agrikultura. Nakuha na namin ang mga sirang gulong ng kariton mula sa hukbong makina. Narito ang lumang kontrata para sa ilalim ng hurno. Itinatapon lang ang mga basura. Hindi kami nagnakaw ng karbon ng gobyerno. Linisin ang kalawang, higpitan ang mga ladrilyo. Ginoong ma, lagyan ng karbon. Hahaha, Ministrong Zhao, tingnan mo, ginawa niyang hurno ang mga sirang tisa. Gusto pa niyang sunugin ang mga basurang langis. La Chen, ang selyadong ko ay para sa kahon ng mga dokumento. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng hurno at magsindi ng apoy? Basura mula sa hurno, di na kailangan. May lumang kontrata ako. Ang karbon ay nasa minahan ng karbon. Ministrong Zhao, hindi ito basura. Ito ay cooking uling mula sa hugas ng karbon. Binago ang daanan ng hangin. Mas mainit, mas ligtas. Ang lakas ng loob mo. Kung sumabog ang hurno, kayang-kaya mo bang bayaran? Hindi ako lalabas hanggat walang natutunaw na bakal. Kung sumabog ang hurno, sino ang mananagot? Isinana. Walang utos. Unitin ang selyo at magsindi, diretso sa bilangguan. Ginoo, hindi pa nga namin sinisindihan. Paano mo nalaman na sasabog? Lo Chen, maghanda ka na sa kamatayan. Bawal magsindi ng apoy sa opisyal na hurno. Kung hindi matest ang cooking uling, walang saysay ang 300 kagamitan. Bawal magsindi sa opisyal na hurno, pero di kontrolado ang pribado. Matanda, nasaan ang binata ng kumpanyang Shen? Kawanin ang paggawa, tumatakbo sa pribadong kumpanya para humiram at humingi ng pera. Isinara ni Ministrong Zhao ang hurno mo. Bakit ako ang sasalo? Di basura, cooking uling. Pahiramin mo ako ng maliit na hurno sa Shen. Pahirap ng 5 tayo para bumili ng bakal. Order para sa 300 kagamitan pagkatapos ng 7 araw. 30% kita sa'yo. Salita lang. Walang natutunaw na bakal. Walang tera. Tamang-tama na ang temperatura. Lumabas na ang tinunaw na bakal. Ang liyab na ito ay mas maliwanag pa kaysa sa piling karbon. Ginoong Shen, nakita mo na ang katotohanan. Ibigay mo na ang 50 tael ngayon din.
binata ng Shen, nag-utos na si Ginoong Wei. Kung pahirapan ng pera ng kumpanyang Shen ang Lucien na ito, simula bukas, puputulin ng Wei ang supply ng carbon at bakal sa Shen. Ginoong Wei, ang negosyo ay dapat mapayapa at kumikita. Ang pagputol ng supply ay labag sa tinugalian. Ginagawa niya ang kagawan ng paggawa sa mga basurang ito. Kung sasali ang Shen, kalaban na nito ang mga negosyante ng hari. Ikaw na ang mag-isip. Sa loob ng 3 araw, kailangan ang bagong kagamitan sa bukid. Kung hindi, huwag mo nang asahan ang natitirang pera. Ako kunin ko rin ang horno. Ang 25 tile ay hindi sapat para bumili ng natutunan na bakal. Tingnan natin kung ano ang ibibigay mo para sa 300 pirasong kagamitan. Sino ang nagsabing bibili ako ng bakal mo? Matanda, tayo sa lumang tambakan. Ginoong Lu, kalawang na ang mga bakal na ito. Bibili ka ng basura sa halagang 25 tile. Tutunawin natin ang basurang bakal, tanggalin ang kalawang. Sundan ang plano ko, pagkatapos ay baguhin ang kurbada ng araro. Bagong kagamitang pangkabukiran, masisira sa matitigas na lupa. Anong pera ang ibibigay ko sa'yo? Tingnan mo roon, Boss Shen. Lumibot ka, Lauma. Daang kagamitan, 30% ng tubo sa akin. Pirmahan mo na. Mukhang matigas ang pangakong ito. Akin ang pangakong yan. Selyuhan ko ang kontrata. Itigil muna ang mga kagamitang pangkabukiran. Ginoong Lu Chen, nasira ang mekanismo ng baril ng hukbong makina. Ayon sa opisina, hindi na maayos, kailangan palitan ang buong piyesa. Nagsusulat kami ng kontrata para sa mga kagamitang pangkabukiran. Kung hindi maayos sa loob ng 3 araw, parurusahan kayo. Kakasuhan at sasamsaman ang iyong bodega at mga dokumento. Hindi maayos dahil mali ang pagkakabutas ng 1 milimetro. Bigyan mo ako ng 2 araw. Anong alam mo, mababang kawani? Gawa sa pinong bakal ang mekanismong ito. Hindi nga ito kayang buksan ng opisina. Tingnan mo ang butas ng pasador. Halos 1 milimetro ang pagkakalihis ng butas. Kaya pala nadidiskarga. Pero kailangan ng brilyanteng drill ng opisina para muling butasan ito. Hindi matatapos sa 3 araw. Ano ang problema sa butas na ito? Hindi 3 araw. 2 araw lang. Gagawa ako ng bago mula sa basurang bakal. Ginoong Lu, hiniram ng pamilya Wei ang brilyanteng drill ng opisina. Anong gagamitin natin para magbutas? 1 milimetro na pagkakamali. Imposibleng maging tumpak. Kung hindi kaya ng kamay, gamitin ang makina. Yan pala ang lumang ehe sa makina. Gumawa ng manual na drilling platform. Lochen, nag-utos na si Ministrong Zhao. Mahalaga ang mga piyesa. Kung ikaw ang magbubukas ng sira-sirang piyesa, sino ang mananagot kung sumabog ito? Sasarahan muna ang bodegang ito. Ibalik ang sira-sirang piyesa sa opisina. Hindi maayos ng opisina. 1 milimetro ang pagkakalis ng butas. Palit lang ng buong piyesa ang alam nila, sayang sa bakal. Kahadlangan mo ang kagawaran ng paggawa sa pagtupad ng Sabihin mo kay Ministrong Zhao pagkatapos ng 2 araw. Mas tumpak pa sa bago ang piyesang ibibigay ko kaysa sa gawa ng opisina. Kung mali kahit 1 milimetro. Ako mismo, si Lo Chen, ang magtatanggal ng uniformeng ito. Huwag mag-drawing. Kailangan ng dekalidad na bakal para sa ihe. Wala na tayong bakal sa bodega. Kumuha sa bodega ng kagawaran ng paggawa. Nag-utos na si Ministrong Zhao. Delikado ang mga piyesa ng hukbong makina. Walang bibigyan ng bakal ng walang pahintulot. Kawani Lu, may dekalidad na bakal sa bodega ng pamilya Wei. 3 bises ang presyo, bayad agad. Kung hindi bibilhin, wala kang piyesa pagkatapos ng 2 araw, tatanggalan ka. Sasarin ang bodega. 3 beses ang presyo. Ipakalawang mo na lang yan. Napakaraming dumi sa mga bakal na to. Masisira agad ang spindle kapag umikot. Itong lumang ehe ng kariton. Galing pa sa opisyal na minahan ng karbon, matibay at maganda ang kalidad. Ihin ang kariton lang, yan mula sa aming minahan. Sir, pinapaliban na namin yan. Sabi ng may-ari, hindi ibebenta sa inyo. Basta una sa basurahan, unang makakakuha. Kunin mo na, Lauma. Nakasilyo na ang kontrata para sa buong lugar. Binili na ng Wei ang buong tambak. Sir Lu, huwag niyo kaming pahirapan. Doble ang binayad ng pamilya Wei para sa eksklusibong karapatan. Hindi ko talaga pwedeng hayaan na kunin niyo ang ihin na yan. Kontrata. Talagang matindi ka. Tara na, Lauma. Sir Lu, walang magandang bakal para sa spindle. Masisira ang drilling machine. 2 araw na lang ang natitira. Isa kalahati na lang. Kung walang ehe, kumanap ng iba. Kailangan matibay ang spindle sa pag-twist. Harap matibay sa pag-twist. Matibay sa pag-twist. Sa abandonadong minahan sa likod ng opisyal. May mga gulong na nasiya noong gumuho. Matigas ang bakal ng mga rim. May mga nis. Matigas talaga ang bakal ng mga rim na yon, may halo pang mga nise. Sakto ang kapal ng una to para gawing spindle. Bilisan natin ang pagtanggal. Malayo ito, baka hindi abot ng mga tauhan ng Wei. Sir Lu, hindi ka talaga makakalamang sa lumang basurahan. Ngayon, nagnakaw ka ng bakal sa abandonadong minahang inuupahan ng Wei. Sinong nagsabing magnanakaw? Abandonado na tong hukay na to. Kahit abandonado, lupa pa rin ng pamilya Wei yan. Mga kasama, dalhin niyo sa otoridad ang 2 magnanakaw na to. Ito ang lumang kontrata ng opisyal na minahan ng karbon. Wala sa teritoryo ng pamilya Wei ang abandonadong hukay sa likod. Tingnan nyo na mabuti ang bagong hangganan sa kontrata. 30 hakbang ang layo ng hangganan. Walang may-ari ang gulong na yan.
Pakita mo sa akin yan. Ang basura ay sa iyo, pero mabigat ang gulong na ito. Kung wala ang karwahe ng Wei, paano ninyo ito ibababa? Saan daan ang temperatura ng puno na iwan dito? Wala akong nakita. Baka kinuha ng clerk ng paggawa, baka nakuha niya ng basta-basta. Kung walang talaan, ang bakal na may mangganeso ay magiging malutong. Masisira ang lahat ng ihe. Isang aw na lang ang natitira. Maagnas nila ang libro, pero hindi sa aking utak. Sunugin ang uling. Kung hindi tataas ang temperatura, hindi matutunaw ang bakal. Hilahin ang pampasigla. CJ, May utos si Ministrong Zhao. Ang pagsubok ng pugon ay dapat magsumite ng talaan ng temperatura. nasaan ang talaan? Nawala ang talaan. Nandito ang data. Kung walang tatak ng opisina, labag sa batas. Patayin ang apoy. Sumama ka sa akin para makita ang ministro. Hinaharangan mo ang pag-aesto? Labag sa batas ito. Nasa mesa ang utos ni Komandantehan. Kung walang mekanismo bukas, paparusan ka sa ilalim ng batas militar. Patayin mo ang apoy ngayon. Bukas, ikaw ang mananagot sa hukbong makina. Ah, ginagamit mo ang utos na militar para ipili sa akin? Gusto kong makita. Anong basurang bakal ang maluluto ng illegal mong paan? Kuya Ma, bilisan ang apoy. Ginoong Lu, nagtagumpay. Mas malutong kaysa sa diamante. Maliligtas ang pangunahing ihe. Ilagay sa torno para putulin. Naluto ang bakal, pero tingnan mo ang mga talaang ito. Hindi natutugma ang inventaryo ng uling sa bodega. Kulang ng 300 libra. Ano ang ibig sabihin nito? Pribadong pagsunog ng uling, paglalamang. Dakpin siya. Itong papel na to, bagong gupit lang at isinaksak. Nahuli, matigas pa rin ang mukha. 300 libra ng karbon ng gobyerno, nawawala. Sumama ka sa 15 bilangguan ng kagawaran ng paggawa para magpaliwanag. Ang gilid ng papel na to, bagong gupit, bagong lagari. Pantay ang gupit, bagong hiwa at isinaksak lang. Hindi ka nag-audit ng totoong libro. Dinadaya mo lang ako. Ginong Clerk, nandito pa ang kontrata ko para sa 300 pirasong paggamitang pang-agrikultura. Kung hulihin mo ang aking partner, sino ang maghahati ng order? Nag-speculate siya ng karbong panggobyerno. Nasa libro, ulit itim. Pitit itim. Hala, nalalaglag na ang tahi ng libro. Ang butas ng papel na to, hindi tugma sa mga nauna at kasunod na pahina. Hindi lang hindi tugma ang butas. Ang nakaraang pahina, dekalidad na papel ng kagawaran, pantay ang ilaw. Itong pahina, murang papel, mabuhaghag at may buhol-buhol sa ilaw. Wala akong pakialam sa papel. Ministrong Zhao. Ang importante, hindi tugma ang libro, kaya may kasalanan ka. Utos ni Ministrong Zhao. Bibigyan ka ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo mapaliwanag kung saan napunta ang 300 libra ng karbon. Isasara ang bodega at huhulihin ka. AME. Pagkatapos din ng 3 araw, deadline ng mga kagamitang pang-agrikultura. Kung hindi malinis ang libro, wala akong magagawa kundi i-withdraw ang puhunan ng kumpanyang Shen. Hindi mo may withdraw yan. Ang tinta nito, hinaluan ng murang pine suit, maasim ang amoy. Sa buong Maynila, ang kumpanyang Wei lang ang gumagamit nito para makatipid. Anong oras na, nag-drawing ka pa rin? Ang totoong pahina ng libro, kinain na nila. Pero ang papel sa ilalim, naiwan ng bakas. Ang kumpanyang Wei ang nag-return ng karbon, tapos ako ang sinisisi. Ang linya ng drawing mo, napakanipis pero hindi nakakala. Hinawaglas doon ang buwan. Sa kagawaran, ang gamit sa pagguhit ay brush at malambot na uling. Kung magagawa ang carbon pencil ng maramihan, 10 beses ang tubo. Mauna na ako ng matangkis para sa carbon pencil. Huwag, wala kang formula. Hindi abot. Unahin muna ang mga pyesa. Ginoong Lu, dumating si Ginoong Wei, dala ang lumang kontrata. Sabi niya, kahit ang basura ay hindi na pwede kunin. Ginoong Lu, sa kontrata, malinaw, lahat ng produkto, bibilhin ng kumpanyang Wei. Kasama ang basura bilang produkto. Kung ipagbibili sa iyo ng walang pahintulot, triple ang penalty. Ang basura, lupa lang mula sa paghuhugas, wala sa listahan. Sabi ko, carbon yan. Ano ang patunay mo? So, amigo, Ginoong Wei, nakita ng opisyal ang bakas ng 300 libra ng karbong isinahuli. Tingnan din natin ang resibo ng opisina mo sa pagbili ng murang pine suit. Ano sa bagay mo? Sasaguhin ni Mr. ang aking bodega. O auditin niya ang libro ng kumpanyang Wei. Sage, Lu Chen, maghintay ka. Pagkatapos ng 3 araw, kung wala kang piyesa, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa'yo. Nakalusot ang basura, pero yung makina, wala pa rin. Ubus hindi maglay yung resibo ng paulo. Hindi magpapakundangan si General Han sa batas militar. Kaya dapat ngayong gabi, buuin na natin ang pangunahing drilling platform. Kuya Ma, kunin mo yung lagari. Boss Lu, hindi ko mahilato. Bago umalis si Ginoong Wei, may banta siya. Kung pipirma ako ng kontrata para sa basurang pangsupli mo. Bukas, titigil ang sahod ng buong minahan. Hindi lang pamilya sa mo. Yung tandaan gamit ang pagkikura, yung mga waras away at ako na ang bahala. Pirmahan ng minahan to at may makakain ng mga minero. Ang sa akin. Lochen, ang kita sa outsourcing na yan, sa pamilya siya niyan.
Ginamit mo ang pera ko para magpabango sa'yo. Panaginip lang yan. Nag-utos na si Ginoong Wei. Mula ngayon, ititigil ang operasyon sa minahan para sa inspeksyon. Kahit isang butil ng basura, hindi pwedeng ilabas. Kuya Ma, kung pipirma ka, bukas, hangin na lang ang inumin ng buong minahan. Pag itinigil to, yung safety clearance mula sa kagawaan ng paggawa, Natatakot si Mr. Zhao na sumabog ang horno, kaya pinasara niya ang minahan. Hanggat hindi naayos, kahit isang butil ng basura, hindi lalabas sa minahan. nakikita mo ba? Yung tatak ni Ministrong Zhao. Lo Chen, kung bukas hindi mo maibigay yung mekanismo ng pagpapaputok. Handa ka na sa batas militar. Sige, ipasara ang minahan, huwag ilabas ang basura. Kuya Ma, hindi na kailangang ilipat ang basura. Sumusuko ka na? Hindi na tayo mabubuo ng drilling platform ngayong gabi. Kuya Ma, ipakala sa maliit na horno. Ikabit sa mining cart, itulak sa tambakan ng basura. Doon na mismo tayo magtunaw ng bakal. Bawal ang pugon dito, laban sa atas. Ang sinasara ng atas ay ang bunganga ng minahan. Tambakan ng basura, 30 hakbang mula sa minahan. Ang sinusunog ko ay basura, hindi opisyal na karbon. Pagtayo ng pugon, Mang. Inutulan ka ng sahod ng mga Wei. Ngunit ang kumpanyang Shen ang magpapatunay. Narito ang kontrata para sa 300 kagamitang pang-agrikultura. Kubo para sa minero. Pirmahan para sa eksklusibong basura. Bukas, makakain ang lahat ng minero. Ipirmahan ko to. La Chen, may utos si Ministrong Zhao. Bawal ang apoy sa paligid ng minahan para maiwasan ang pagsabog ng gas. Hindi pa na-inspeksyon ang pugon mo ng opisyal. Patayin mo agad. Natatakot sa pagsabog si Ministrong Zhao dahil marumi ang opisyal na karbon. 3 beses hinugasan ang cooking carbon ko. Nandito ang kurba ng temperatura. Hindi lalampas sa limitasyon. Kung walang selyo ng opisyal na tanggapan, Basura lang ang papel na yan. sabi ni Ministrong Zhao, hanggat walang matibay na ebidensya na hindi sasabog. Dapat patayin ang apoy at ang tao ay dapat. Lumabas na ang pudol Teron. Walang pagsabog, walang dita. Dalhin itong bakal kay Ministrong Zhao. Sapat na ang materyales para sa mekanismo ng pagpapaputok bukas. Huwag patayin ang apoy. Ihanda materyales mamayang gabi. Na-inspeksyon na ni Ministrong Zhao, walang bitak sa bakal. Umasa ka, pero may pasabi si Tinyentehan, ang mekanismo ng pagpapaputok. Kung magkamali ng milimetro, huhulihin sa batas militar. Kung sapat ang materyales, hindi magkakamali ang butas. Ikot ang manibela, Mang. Ginoong Lu, napakahirap na manumanong pag-ikot. Pabago-bago ang bilis. Hindi makontrol ang pag-usad ng drill. Pagkakamali pa rin ang butas. Hindi matatag ang lakas ng tao. Kung hindi pwede ito. Kailangan palitan ng makina ang lakas. Ulan, barado mga kanal sa bukirin militar. Hindi makayanan ng mga bomba pang sagip kapag nabaha ang mga bukirin. Walang kwenta na ang pag-ayos mo ng mga piyesang yan. Hindi makayanan ng mga bomba pang sagip. Kumakain ka pa ng tinapay, umaapaw na ang tubig sa mga pilapil. Mabagal mga bomba pang sagip. Gagawa ako ng diapakan. Diretso na natin itutulak palabas ang tubig baha. Ginoong Ma, ikabit ang malaking gear ng apakan. Bomba at drilling table sabay. Mas malakas apakan. Magiging matatag ang bilis, siguradong hindi magkakamali ang butas. Pang-bomba, pang-drill pa. 2 gamit, 1 makina. Dalhin ang kahoy, agad nating babaguhin. Lumampas na sa pilapil ang tubig. Magagawa ba talaga ng kalawanging balangkas mong yan? Apakan, Ginoong Ma. Lumabas ang tubig. Bumababa na. Nakakapagpumpa talaga. Lu Chen, kung makakagawa pa tayo na maamin itong bomba. Lahat maliliit na order pang-agrikultura sa'yo na. Walang tatak ang bomba na ito. Gawa ng pribado. Dismantahin agad. Gamit lang para iligtas bukirin. Hindi pribado. Madaling gawing armas gear at bakal. Labag sa batas walang tatak. Pag dinismantaha ang bomba at nabaha ang mga bukirin ng militar. Siya ba ang sasagot sa pagkawala ng ani? Ang batas lang ang sinusunod ko. Walang tatak ng opisyal na pagawaan. Dapat sirain ang makinang ito ngayon din. Tatak ng opisyal na pagawaan ang gusto mo. Plano at piyesa, dadalhin ko sa opisyal na pagawaan. Itingnan ng veteranong artesano. Makakagawa na. Sige, bibili na hanap kung magagawa ng opisyal na pagawaan ng bomba. Sarili kong sasilihan ng bodega. Kung hindi nila magawa at mabaha ang bukirin, buhay mo ang kapalit. Bigyan mo siya ng isang araw kung hindi magawa ng opisyal na pagawaan. Personal kong hihingin kay Ministrong Zhao na pumunta at tingnan ito. Ang plano, puro hugis lang, walang eksaktong sukat. Kapag hinila ang piston, agos ang hangin. Kapag nag-engage ang gear, mababasag. Imposibleng matapos sa loob ng 10 araw. Nasa kamay ni Ministrong Zhao. Kung hindi matatapos, paano ko sasara ang kanyang bodega? La Chen, malaking pera ang kikitain sa water pump na ito. Ako ang magpupondo, si LT. Hanang magbibigay ng permiso, ikaw ang plano. Armas ito para sa bukirin ng militar. Bawal ipagbili sa pribado. Opisina ng gobyerno, piston man hindi makagawa. Anong gobyerno yan? Ako ang magdedesisyon sa plano at sa mga pangunahing piyesa.
Totoo. Hindi talaga makagawa ang opisina ng gobyerno ng piston na saktong-sakto. Hahaha. Mabuti ka pa, clerk, nandito ka para bantayan. Kukunin ko mismo si Ministrong Zhao para makita niya. Kung ang water pump na ito ba ay dapat wasakin o hindi. Ginoong Lu, may problema. Si Mang Li, panday na tumutulong sa piston at gear ng water pump natin. Kinuha ni Ji Wei gamit ang 50 tael na pila. Pinirmahan na. Maliit na Lu, si Mang Li ay tao na ng pamilya Wei ngayon. Walang panday. Hindi ka na makakagawa ng pangalawang water pump, di ba? Kapag nawala ang panday, mapuputol ang produksyon. Hindi matutuloy. Sino ang nagsabi sa iyong si Mang Li lang ang makakagawa ng piston? Ang ginagawa ni Mang Li ay solidong piston na bakal. Ang plano ko ay guwang nakatawan ng bakal na hulmahan. Ginoong Wei, maling tao ang kinuha mo. Ang guwang nakatawan ng bakal, ipapasok lang sa hulmang puti. Hindi kailangan si Mang Li. Pero paano naman ang butas para sa mekanismo ng baril? Nasa akin ang diamond drill ng opisina ng gobyerno. Kapag manual drill ang gamit at mali ng 1 milimetro, kamatayan iyan. Sino ang nagsabi sa iyong manual drill lang ang gamit? Tanggalin ang malaking gear ng water pump, ikabit sa lumang aksle ng kariton. Si Mang Ma ang tatapak sa pedal. Ilu, itong kahoy na balangkas na may bakal na aksle. Ay magiging drilling machine. Tumayo ka ng matatag. Kung maglihis pa to, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakapagligtas sa'yo. Isaksak ang kutsilyo. Tingnan ninyo, Ginoong Ministro, eksaktong-eksakto ang butas. Magagamit na ito. Pasa ang mekanismo, pero walang opisyal na tatak. Gumawa ng mga makinarya ng pribado, at pribadong pinuseso ang mga sirang piyesa. Lu Chen, nilampasan mo ang lahat ng proseso ng kagawa ng paggawa. Utos ng Ministrong Zhao, ang lahat ng makinaryang walang tatak ay kumpiskahin. Kumpiskahin ang mga Hindi makagawa ang gobyerno ng ganitong proseso. Sa iyo na makina. Ang natigang 5 pyesa para sa buong makina, ano ang gagamitin nyo? hindi mababali ang alituntunin. Walang lisensya, walang opisyal na tatak. Kailangang selyuhan ang makina na ito. Paano kung ang makina na ito ay magsukontrata sa kagawaran? Lu Chen, akala mo ba ang kagawa ng paggawa ay pag-ari ng pamilya mo? Magsusubkontrata ang isang pribadong kumpanya? Ang kumpanyang Shen? Lu Chen, akala mo ba ang kagawa ng paggawa ay pag-ari ng pamilya mo? Utos ng ministro, kumpiskahin ang lahat ng makinaryang walang lisensya. Hayaan yung buksan nila yan. Ang natitirang 500 pyesa. Gagawin mo ba yan gamit ang iyong mga kamay? Ministrong Zhao, ang kumpanyang Shen ang maglalabas ng kondo. Ang kagawaran ang maglalabas ng order. Ito ay tinatawag na negosyo. Bakit hindi pwedeng magsukontrata? Ginoong Shen, ang kagawa ng paggawa ay hindi isang kumpanya. Ang pagproseso ng mga kagamitang militar ay nangangailangan ng pwesto. Ang kagawaan ay puno na ng pwesto para sa taong ito. Kung walang pwesto, illegal ito. 3 araw na lang ang natitira. Ginoong Ministro, ang gobyerno ay hindi makagawa kahit ng isang yan ng bomba ng tubig. Umaantala ang 500 piyesang ito. Sino ang mananagot sa pagkakamaling militar? Pero hindi pwedeng hayaan ang mga pribadong kumpanyang agawin ang trabaho ng gobyerno. Coronel Han, ang mga alituntunin ay alituntunin. Kung walang pwesto at pumirma ako, pwedeng akong i-impeach ng korte ng mga taga-suri hanggang sa mamatay ako. Pwede rin hindi gumamit ng pwesto. Pwede tayong magsagawa ng joint verification. Anong placing joint verification? Ang makina ay pag-ari ng kumpanya Shen, hindi gagamit ng pwesto ng kagawaran. Pero sa bawat piyesang lalabas, isang veteranong tagapagpatingin ang agad na magpapatunay. Kung may mangyaring masama, ang kumpanyang Shen ang magbabayad at ako ang magbibitiw. Kalokohan, ipagpapatulong mo sa amin ang aming mga veteranong tagapagpatingin. Kung ang piyesang kanyang ginawa ay makakamali ng kahit isang hibla, ang reputasyon ng aming opisina ang sisirain niya. Kung makakamali ng kahit isang hila, agad kong sisirain ang makina. Matapang ka bang gamitin ang iyong standard gauge? Ano ba sa aking makina? Sige, gawin natin ang sasabi. Joint verification. Ang maganda magawa. Kunin mo ang iyong standard gauge. AME. Ito ang go-no-go gauge na minana ng opisina. Kung mas malaki na isang hibla, hindi papasok ang go gauge. Kung mas maliit, hindi hihinto ang no-go gauge. Ang sira-sira mong kahoy na balangkas, makakapag-produce ba ng piyesang makakapasa dito? Ayon sa kasunduan, kung hindi makapasa, sisirain ko ang makina at magbibitiw. Magkarga ka, Lauma. 3 milimetro ang pasok, kalahating milimetro ang labas. Ginoong Lu, apakan mo na ang pedal hanggang sa dulo. Mas makinis pa ang butas na ito kaysa sa gawang kamay ng opisina. Sapat na ang katumpakan nito. Kalihim, lagyan ng pansamantalang plaka ng opisina at mga lakal ang makina na ito. Ikaw mismo ang magdedesisyon. Matandang manggagawa. Ang galing mo, binata. Ibahagi ang natitirang 500 mekanismo sa iyong opisina at mga lakal na makina. Ang maliit na order para sa mga kagamitang pang-agrikultura ng hukbo makina ay sa iyo na rin. Lu Chen, 500 piraso ng mekanismo. Dagdag pa ang mga kagamitan pang agrikultura. Kumpanyang Shen, tama ang pusta mo sa pagkakataong ito. Magaling ang iyong kamay, Ginoong Lu, pero habang mas mabilis ang makina mo, mas marami itong kakainin na bakal at uling. Ito ang plano, as mo karon, as bisit. Kamulang pamilya. Ito ang bagong plano. Ipagbili mo sa akin o papasok ang pamilya, bilang 50% shareholder. Kung hindi, simula bukas. Wala ng karbon o bakal ang sasakit sa pantalan ng Beijing sa mga barko ng pamilya Shen. 50% share. Tiyak na tuloy-tuloy ang supply mo. Kung hindi, bukas, kahit isa ng uling ay hindi makakapasok sa pantalan ang mga barko ng pamilya Shen. Hindi ko ibigay ang plano at hindi ko hayaang makisali ang sinuman. Paalam. Sitch, matigas ang buto mo, Ginoong Lu. Magkita na lang tayo sa susunod. Nasaan ang plano ng gear ng makina na nakatago ko sa ilalim ng inston? Yung basura plano, kaya lang, hilis na aking estudyante kwarto. At ibinenta ito bilang basurang papel sa basurero sa kanto. Gawa ka. Yan ay plano ng kagamitan padigma mula sa gawa ng paggawa. Anong kagamitang pandigma? Binili ko ito bilang basurang papel sa halagang 2 sentimo. Saksi ang may-ari ng tindahan. Binili niya talaga iyan.
Luchen, bukas, mapuputol ang supply ng iyong karbon at bakal sa pantalan. Gagayahin na lang ng pamilya Wei ang plano. Maghanda sa mga multa sa paglabag sa kontrata. Ginoong Lu, iyon ang pangunahing sukat ng drill na may halo ng mangganeso. Kapag nakuha nila, kapag nakagawa ang pamilya Wei ng sarili nilang makina, tapos na tayo. Ginoong Lu, bakit ka nakangiti? Nawala na ang plano. Iyon ang maling draft na itinapon ko kahapon dahil mali ang pagkakula ko. Kapag ginawa ang drill base sa sukat na yun, kapag tumakbo sa mataas na bilis, mababasag ito at may iwan sa loob ng bakal. Kaya hindi na makasalaga. Ang paggaya nila ay isang bitag. Lochen, nandito ka pa rin, naguhukay ng lupa. May lumabas na peking makina sa merkado. Nasirang drill bit. Humihingi ng 500 tael na bayad pinsala ang kumpanyang Shen. Pakikuha ang sirang drill bit. 2 milimetro ang sobrang laki ng butas. Ginaya ang sirang plano ng eksena Wei, siguradong masisira sa mataas na bilis. Pekito. Hindi lang peke, sisirain pa nila ang sarili nilang pangalan. Dahil ito sa gawa ng paggawa para subong. Sigurado ka sa kailangan mo ang mga Napahamak ang eksena Wei sa peking produkto. Wala tayong karbon o bakal. Bukas, babagsak pa rin tayo sa kontrata. Walang karbon sa minahang ito. Sinong nagsabing sirang mina? Ito ay premium na antas ng karbon. At ang minang ito ay nasa teritoryo ng militar. Ang permit sa transportasyon. Walang kapangyarihan sa sirang mina ng hukbong makina. Luchen, ang sirang minang ito, 10 taon nang naubusan. Nakakandado sa pantalan ang barko ng kumpanyang Shen. Naguhukay ka lang ng bato? Naubos ang mababaw na bahagi. Ang malalim na karbon, sakop ng hukbong makina. Ang permit mong pangtransportasyon, walang saysay sa teritoryo ng militar. Ang minahang ito, matagal nang isinahan. Kunin mo ang peking drill bit, dalhin mo kay Boss Shen, at magsumbong. Lauma, sabihin mo kay Tenyantehan, bubuksan muli ang sirang mina ng militar. Luchen, wala kang lisensya sa pugon mula sa kagawa ng paggawa. Kahit may karbon ka, illegal pa rin yan. Hindi ka papayagan ni Ministrong Zhao. Kahit may karbon ka, illegal pa rin yan. Hindi ka papayagan ni Ministrong Zhao. Dalhin ang sample ng karbon at lumang dokumento sa hukbong makina kay Kapitan Han. Ginoong Lu, ikaw naman? Pupunta ako sa kagawaran ng paggawa. Bibigyan si Ministrong Zhao ng pasalisensya. Isinumbong ka ng eksena Wei. Walang lisensya. Illegal ang pagmimina sa mina ng militar. Ayon sa batas, kailangan kong isara ang mina at arestuhin ka, Ginoong Lu. Nasira ang drill bit ng eksena Wei dahil ginaya nila ang makina, walang disiplina. Ito ang tamang kamantayan. Mapapatunayan ng kagawaran ng paggawa na ang pagkakamali ay hindi lalampas sa 1 milimetro. Totoo bang makakaiwas ito sa pagsabog ng hurno? Hindi papasok ang sira, walang pananagutan. Pag aprubahan niyo itong lisensya, sisiguraduhin kong 70% ang kalidad. Sage, bigyan siya ng pansamantalang lisensya. Inasikaso na ng kagawaran ng paggawa ang kaso ng peking lisensya. 3 araw na suspensyon ang parusa sa pamilyang Wei. Ano naman kung nakakuha ng lisensya si Luchen? Ang mga karwahe at pantalan sa Jinjing, sa amin lahat yan. Pirmahan mo, Kahit isang kariton, hindi makakapasok sa paggawa. Hindi makakapasok. Naglalatag na si Mang Matias ng kahoy na riles sa minahan. Ginoong Wei, hindi makakahabol sa tren ko ang karwahe mo. ang kahoy na reels na yan, hindi kakayanin ang 300 kati. Tingnan natin kung paano maghakot ng karbon. Kung hindi kaya ng kahoy, palitan ng bakal. Luchen, ang mumurahing kahoy na reels mo, 300 kati lang ang kaya. Utos na ito ni Ginong Wei, kahit makarating ka sa pantalan. Hindi namin iluluwang ang kargamento mo. Libu-libong kati ng mineral, kailan pa natin yan matutulak? Kung hindi kaya ng kahoy, suotan natin ng sapatos na bakal. Lochen, mahigpit na utos ito ng tatay ko. Kung walang karbon sa loob ng 3 araw, bawiin na Shen. At binayaran na ng mga Wei ang tagapamahala ng pantalan. Hindi papasukin sa pintuan ng pantalan ang mga kalakal natin. Kung hindi sa pantalan, gamitin ang pribadong barko ng Shen. Pero sa gawa ng kawa. Walang makina ang pribadong barko. Hindi makakasagwan paakyat ng Agos. Kahit walang mga kalakal, makakaakyat pa rin yan sa Agos. Pwedeng ipambarter ang plano na ito sa pribadong barko ng tatay ko. Hindi lang barko ang makukuha, kundi pati ang eksklusibong kontrata ng Shen. Sige ba hindi? Sige. Kukunin ko na ang barko. Boss, lahat ng scrap iron na to, akin na. Para sa riles ng tren. Huli ka na, Ginoong Lu. Double ang presyong binayad ni Ginoong Wei. Pinakagastusan niya lahat ng scrap. Sabi niya ipanambak lang daw. Panambak? Mas gugustuhin pa niyang masayang ang pera niya. Ay sa payagan tayong gumawa ng... Mabibili niya ang scrap, pero hindi ang mga sirang ehe mula sa hukbong makina. Lauma, dalhin mo ang mga tao sa scrap yard ng militar. Makasin niyo lahat ng kalawang na solidong ehe doon. Yun ay solidong bakal, boss. Walang pugon para tunawin yon. Hindi na kailangang tunawin. Diretso sa lade at babawasan natin ng material. Kakayurin natin ng paunti-unti. Hindi kaya ng ordinaryong kutsilyo. Kailangan ng high carbon steel. At lagyan natin ng kulan. Boss Lu, yung tulo-tulong tubig lang yan, epektibo kaya yan? Naghihintay lang ang mga way para pagtawanan tayo. Ito ay cutting fluid. Pampalamig at pampagulas. Lauma, ikot mo ang kamay. Dahan-dahan sa pagpasok. Nainggit, Boss Lu, hindi kakayanin ng kusilyo ang pressure. Bawiin. Bawiin ang kutsilyo. Ayusin muli. May mga kavity ang cast iron. Iwasan ang matitigas na parte. Bawasan ang depth of cut. Umikot. Umikot na. Nahuhubdan na ang flat base ng rails. Dalhin ang nahubdang riles at ikalat na.
Sabihin mo kay Shen Yankyu, tapos na ba ang barko? Luchen, akala mo ba sa isang sirang gulong, makakapaglayag ka pa atras? Kaibigan ko ang tagapamahala ng Log Gete sa ilo. Kapag ibinaba ko ang Gete, hindi lalapit man lang ang barko mo sa kagawahan ng paggawa. Nakababa na ang gate. Hindi makakapasok ang barko. 3 araw na lang. Kung hindi makakapasok, huwag na. Lauma, ilatag ang relay sa labas ng gate. Magbaba tayo ng karbon sa labas ng lock gate. Gamitin ang trolley para itulak sa kagawaran ng paggawa. Ginoong Lu, tapos na ang rails pero wala tayong kareta na digulong. Huli natin yung sirang kareta na gawa sa kahoy na nasira noon. Balutan ng bakal at lagyan ng bagong gupit na gulong na bakal. Hindi makapasok ang barko at sasabayan ko pa ng pagbabara sa reels mo. Ibaba ang hang at ilabas ang mga halimaw na kabayo. Sina Lochen, binarahan nila ang daan. Tahimik ang karetang ito, pero puno ng halimaw na kabayo sa harap. Hindi tayo makakadaan. 2 araw na lang, hindi tayo makakapag-ikot sa oras. Anong ikot-ikot? Yima, ikabit ang pahilis na bakal sa harap ng kareta. Ang mga halimaw na kabayong ito ay nakasalalay lang sa bigat. Sundin ang utos ko. Sabay-sabay tayong magtulak. 1, 2, tulak. Pigilan sila. Bilisan nyo, pigilan. Ginoong Wei. Ang 500 pirasong karbon na ito para sa hinaharap, ako na ang nagdala sa loob. Kagawaran ng paggawa, Yi, Shen, sabihin sa tatay mo na maghanda ng pera. Bilis, ibaba ang karbon. Bawal mag-imbak ng pribadong karbon. Pansamantalang salansan, mahalagang dokumento ito mula sa hukbong makina. Kaya mo ba ang pananagutan? Ang salansan ay para lang sa pagbukas ng pugon. Hindi kilala ang pinagmulan ng karbon na ito. Sino ang mananagot kung sumabog ang pugon? Tama si Ginoong Wei, hindi namin kayang hawakan ang karbon na walang papeles. Paano magpapapugon kung hindi makapasok sa bodega? Malapit na matapos ang kalahating araw. Kung hindi makapasok sa bodega, dito na magpapapugon. Yima, kunin ang mga firebrake. Gumawa tayo ng simpleng pugon. Sa labas tayo magpapapugon. Yan Q, ito ba yung tao na pinagkakatiwalaan mo? Kalokohan. Ji Shen, tingnan, hindi sumusunod sa mga alituntunin ang perang ito. Tatay, tingnan mo ang kulay ng apoy. Ang init ng apoy ay mula sa dekalidad na karbon. Magandang apoy ito. Tatay, nandito ang 5,000 tael na pera. Sigurado na ako sa pag-invest dito. Hindi sumusunod sa alituntunin. Hindi mabibilang hanggat hindi na check at tinatanggap. Sino ang nagsabing maghihintay ng pag-check? Na-produce na ang unang piraso. 5,000 tael, nakuha na. Ang natitirang 499 piraso, makakapag-deliver ka ba sa loob ng 3 araw? Palitan ng takip ng hangin. Tataas pa ang init ng apoy ng 20%. Ginoong Ma, dagdagan ng brick ayon sa bagong plano. Ministrong Zhao, tingnan nyo, hindi man lang pumasok sa bodega. Nagbukas ng pugon sa labas. Kung sumabog yan, katarantaduhan. Pugon sa labas, sino mananagot? Patayin nyo ang apoy. Lachen, Walang pahintulot mula sa Ministrong Zhao. Nagbukas ng pugon sa labas. Wala ka bang respeto sa mga alituntunin na kagawaran? Ginoo, kagyatasulat mula sa hukbong makina. Walang oras para sa bodega. Matatag ang reverberatoriong pugon na ito, napakatatag. Masyadong makitid ang daanan ng hangin sa plano mo. Mag-iipon ang inis sa loob. sasabog na yan anumang sandali. Ginoo, bagong plano ito. 4 na pulgada ang daanan ng hangin, may preheater. Ang unang produkto ay gawa sa init ng pugong ito. Hipuin niyo ang bakal na ito. Binago ang plano. Malalaman kung sino ang gumawa sa pamamagitan ng pagtingin sa salamin. Bigyan ng sandali, Ginoo. Magpapainit ako ng pugon gamit ang bagong plano. Kung sumabog, ako mismo ang papasok sa bilangguan. Bakit humina ang apoy? Hindi pa tapos ang isang sandali, Lochen. Hindi na kinaya ng pugon mo. Tingnan nyo, Ginoo. Sabi ko na hindi maasahan ang pugon sa labas. Gawa-gawa lang ang plano. Dakpin na nyo siya. Hindi sa plano ang problema. Pinalitan ng karbon. May halo itong dilaw na putik. Hindi ito purong koking uling mula sa aming minahan. Ito ay basurang karbon mula sa minahan ng pamilya Wei. May halong puti. Nagsisinungaling ka. Ayon sa kontrata ang paghahatid ng karbon. Inilagay nyo sa labas, nabasa, at sisihin nyo kami. Ito ang halimbawa ng karbon na selyado ko mismo noong araw ng paghahatid. Ginoong Wei, kayo ba ay handang basagin ito ngayon din at ihambing? Dito, purong koking uling. Sa pugon, karbon na may halong putik. Ang mga truck na naghatid ng karbon ay mga tauhan nyo, Ginoong Wei. Paano ipagawa ang papel nito? Mga tauhan,
Bantayan si Ginoong Wei. Imbestigahan ang truck at carbon. Kagyat ang proyekto ng kagawaran at naglaro kayo sa pangatong. Ipadala siya sa kinaukulang otoridad para sa mahigpit na pagkilos. Lo Chen, ginulo mo ako. Ang may-ari ng Wei ay hindi magbibigay ng karbon o bakal. Mamamatay ka. Takpan ang bibig, dalhin sa otoridad. Matandang linisin. Palitan ang purong koking uling mula sa kumpanyang Shen. Magsindi muli. Umasok na ang init ng pugon. Kung talagang titigil si Wei Chenghai sa paghatid, paano natin maibibigay ang natitirang 400 at 79 na pyesa? Tapusin muna tong batch. Basta di sumabog ang pugon. Kailangan ng permit sa eksperimento mula kay Ministro Zhao. Makakahanap na tayo ng sarili nating minahan. Matatag na ang temperatura ng pugon, walang pagbabago. Ang galing mo talaga, Tol. Ginoo, hindi sumabog ang pugon, kwalipikado ang mga pyesa. Pero magbigay pa sa permit sa eksperimento. Heto, pwede ka lang mag-eksperimento sa itinakdang lugar. Kapag may nangyaring masama, pananagutin kita. Lu Chen, magaling ang ginawa mong mga piyesa para sa hukbong makina. Kulang ang malaking gilingan sa military settlement, hindi kaya ng tao lang. Dahil kaya mong kontrolin ang init ng pugon mo, pwede ka bang gumawa ng malaking gilingan na pinatatakbo ng singaw. Pwedeng gawin ang gilingang desinaw. Basta sapat ang bakal at carbon. Makakapaghatid ako ng isang makinang singaw sa loob ng 2 linggo. Lachen, gumawa ng aksyon si Wei Chenghai. Ginamit niya ang utos ng hari para isara ang pier at daan. Ang inorder natin na bakal at ang susunod na basyang karbon ay hinuli na sa checkpoint. Hinuli ang kargamento. Sinisiraan niya tayo. 3 araw na lang ang deadline. Sarado na ang pier at daan, wala tayong bakal o karbon. Ano ang gagamitin natin para sa 400 at 79 na pyesa pagkalipas ng 3 araw? Sarahan niya ang daan, mag-recycle ako ng sira-sirang bakal. Ilabas mo lahat ng lumang mina cart sa ilalim ng bodega. Maaming dumi yang sira-sirang bakal, kakain ng maraming karbon. Hinuli ang magandang karbon, gamitin na lang ang uling at lata. Kailangan makumpleto muna ang materyales para sa 400 at 79 na pyesa. Hindi pwedeng mabigo. Narinig kong tinanggap mo ang order ng gilingang desingaw. Nagpatala na ang pamilya Wei para sa eksklusibong lisensya. Para sa pagbili ng pangalan at lisensya ng gilingang desingaw. Wei Chenghai, masamang hangarin ang pagrehistro mo. Hindi pa nagagawa ang makina. Bakit mo agawin ang pangalan ng komersyo? Kailangan nila ay bakal na magiling, hindi papel. Kung wala ang lisensya ko, illegal yan. Pwede kayong kasuhan ng korte ng mga taga-suri. Ang inaagaw mo ay ang balat, ang ginagawa ko ay ang puso. Ang batas ng komersyo ng Dajin ay sumasakop sa pangalan, hindi sa mga plano. Hindi mo alam ang hitsura ng silindro, paano ka makikipagkompetensya? Kung wala ang lisensya ko, piraso lang yan ng basurang bakal. Nagpahayag na ang samahan kung patuloy na mamuhunan sa iyo. Bukas, puputulin ang bentahan ng tela ng pamilya Shen sa Timog Lungsod. Ginang Shen, hawak ni Ginoong Wei ang lisensya na may dobleng selyo. Bakit mo isasapanganib ang kita ng pamilya para sa isang opisyal? Mag-withdraw ka na ng pondo. Ginoong Kapitan Han. Commander Han, Wala siyang kontrata. Ibig sabihin illegal ang paggawa niya. Kung hindi mo ito itigil, isusumbong ka ng korte ng mga taga-suri. Tingnan mo mabuti. Ito ay galing mismo kay Ministrong Zhao. Permit pansubok, legal ang pugon sa lugar. Ang pamantayang panukat na ito ay naaprubahan ng hukbong makina. Sukat sakto. Ganyang galing ang kilala ng mga sundalong magsasaka. hindi ang iyong papel. Lo Chen, matalino ka. 5,000 tael para sa plano ng makinang desingaw. Ang lilit at mga susunod na papabuti. Ikaw ang kikita at tama. Ako naman, yayaman sa mga plano. Bumili ka ng 10 ganyang bodega. Panalo tayong 2. 5,000 tael para sa kauna-unahang makina sa Dajing. Wei, ang lakas ng ingay ng kalkulasyon mo, naririnig hanggang kanlurang subur. Hindi ko ibibenta. AME, Ministrong Lu, ang bakal na galing sa sirang gulong, napakaraming dumi. Apoy mula sa uling at basang karbon. Hindi sapat para matunaw. Sa unang batch na 12, lahat ay marupok at nababasag. Kung ano na lang ang deadline, sino ba ka na hindi matunaw? Lachen, ano ang ihahain natin? Mahigit 400 pa ang natitira. Kung kulang ang init, baguhin ang pugon. Kuya ma, tanggalin ang blower. Dagdagan mo ng 2 tubo para sa hangin. Ay, Ministrong Lu, bakit mo sinisira ang bellows? Kung walang hangin, mamamatay ang apoy sa pugon. Ang lumang galos, mahina ang pagsipsip, hindi natutunaw ang dumi. Hindi lang ako. Dagdagan ng 2 tubo, gawin mo ang bellows. Pababaguhin mo pa ang pugon. Pinuto ni Wei Chenghai ang bentahan ng tela natin sa Timog Lungsod. Dumating ang feeling ko at inedor libro para pilitin akong mag-withdraw. Yan Q, nagpahayag ang pamilya Wei, sinumang mamuhunan sa bodegang ito, ay puputulan ng negosyong tela sa Timog Lungsod. Naubos na ang pondo ng pamilya Shen. Kunin mo agad ang 5,000 tael na ito para hindi ka lang malugi. Hindi, kung hindi natin magbigay ng mismo sa loob ng araw, papipilitan ang pamilya Shen na magbayad ng multa. Huwag kang magpakaloko-loko. Tiyuhin, malapit na matapos ang makina. Kung mag-withdraw tayo ngayon, lahat ng naunang puhunan ay masasayang. Anong akala mo? Maliit na kawani lang ako. Gaguhin mo ako. Huwag mong galawin ang aking pagkain, lalong huwag ang aking plano. Lumang kayo, umihit ang hangin. Sigs, 2 tubo, pasok ang hangin. Kinuha mo ang pera mula sa pampublikong talaan ng pamilya. Kiyo, ito ang pribadong pera na iniwan sa akin ng aking ina. Lahat ng 1,000 tael na ito, ilalagay ko sa kanya. Nababaliw ka ba? Makakagawa ba ng magandang bakal ang sirang hurnong ito? Tamang-tama na ang temperatura. Masusunog ang mga dumi. Ihulog na ang sangkap. Ministrong Lu, Ministrong Lu, may masama. Si Ginoong Wei ang nagutos. Nabilhin lahat ng uling at pinaghiwalay na karbon sa kanlurang subur. kapag naubos ang kaunting uling sa ating hurno, wala na tayong panggatong. Hanggang uling sinarado nila. Ministrong Lu, kapag naubos ang uling at namatay ang hurno, lahat ng 400 na piyesa ng makina ay malalabas sa kontrata. Sino ang nasabing bili ng uling? Dahil malalabas ang mga tao sa lahat sa kanlurang subur. Kunin lahat ng basurang putik ng karbon at alikabok sa kanal.
Haluan ng dilaw na putik. Gamitin ang hulmang ito para sa mga briket ang may butas. Mura ang malalaking putik ng karbon. Kapag hinaluan ng dilaw na putik at pinatuyo, mas matibay pa ito kaysa uling. Nakuha ng Kyoko ang pundo mula sa pampublikong talaan at nakipag-ugnayan sa bangko. Sa lugar kung bago hindi mo ako sa lahat. Hindi ako makakabili ng maraming hilaw na bakal. Huli na baka. Ang iwan windmills ay mong nalusot. Iba ba ang magandang hindi sila lupa? Gamitin ang pera para upahan ng lumang bomba ng tubig at makapal na tubo. Kikita tayo sa pagpapatuyo ng tubig. Gamitin ang bagong makinang pinapagana ng singaw para sumipsip ng tubig. Gawa ni Lou, 3 araw nang binabaha ang aking pabrika. Hindi kayo may sinabaha, humila ng water. Kung patuloy itong babad, masisira ang habihan. AME, ayon sa may-ari, si Ginoong Wei. Kung isasangla mo lang ang iyong pabrika sa pamilyang Wei, magpapadala kami ng tao para sumipsip ng tubig para sa iyo. At ang maliit na kawani na nagtutulak ng sirang kareta, hindi niya kayang iligtas ang sarili. Inaasahan mo pa ba siya? Ano ba yang sinusunog mo? Ang baho ng putik. Yang kalawang na yan, magpapaagos ka ng tubig. Kuha mo ang balbula, Mang. Buksan mo. Ang bilis. Parang 10 kalabaw ang humihila. Ministrong Lou, ako na ang bahala sa pagpapaagos. 50 tanso bawat araw. Sandali. Ang kahapatan sa kanal, binili na ng mga Wei. Kung wala kang pahintulot mula sa mga Wei, magnanakaw ka ng tubig. Kanal sa loob ng 100 hakbang ng pabrikang Fuyuan, alisin man ang tubo, walang silbi. Binili na ng mga Wei. Ang binili niyo ang kanal sa timog na pinto. Mang, ilipat ang tubo sa kanal sa hilagang pinto. Ministrong Lou, 50 taiso bawat araw. Kunin ko na ang paunang bayad. Sandali, may-ari. Sinabi ni Ginoong Wei. Kung paalisin mo lang, yung maliit na kawan, lahat ng tela ng iyong pabrika sa isang taon, bibilhin ng mga Wei. Mas mataas pa ang presyo ng 10%. Basahin bago pumirma. 3 araw ang deadline. Di matapos, 10 ang multa. Sayang mga sirasirang manumanong habihan mo. 3 araw. Kailangan ng 100 bihasang mahahabi, tuloy-tuloy araw-gabi. Ginoong Wei, imposibleng matapos sa ganitong deadline. Ano, gagamitin mo yung kalawang mong makina para maghabi? Hahaha, kapag naputol ang sinulid, kanino ang sisi? Mang, buksan mo ang balbula. May-ari, kung matatapos ko ang order sa 3 araw gamit ang makina ko. Lahat ng basura at lumang piyesa sa bodega ng pabrika, akin na. Basta't hindi ka lalabag sa kontrata, kunin mo lahat ng basura. Hahaha, sa ganitong bilis, mapuputol talaga ang sinulid. Tingnan natin kung ano ang ihaharap mo. Masyadong mabilis ang ikot ng biring. Yung bakal, hindi kaya. Mang, itigil mo. Naputol na ang sinulid. Tingnan natin kung ano ang ihahanda mo sa 3 araw. Hahaha. Masyadong mabilis. Umuinit ang biring. Mang, dagdagan ng 1 gear para pabagalin. Pero malambot yung bakal na to, hindi kaya. Kailangan ng mas matibay na bakal. Ministrong Lou, ang matibay na bakal, mahal. Maliit lang ang negosyo ko. May sirang ehe ng karwahe sa bodega mo, di ba? Sa tunog, matibay na bakal yon. Yung iheng yon, ipinagkatiwala lang ng mga Wei dito. Kung gagalawin mo yon, magnanakaw ka ng ari-arian ng kumpanyang Maharlika. Binili ko ito sa 50 tael, 3 taon na ang nakalilipas. Paano naging pag-ari ng pamilya Wei? Ang gandang bakal. Kunin na yan, patandang na. Doblehin ko ang presyo, 100 tael. Akin na ang bakal na yan. May markang Jen Liao ng pamilya Wei sa loob ng ehe. Mahinang bakal ito, hindi matibay. Gusto mong ipatingin? Mga kasinungalingan. Ministrong Lou, maganda ang bakal, pero makapal ang iheng ito. Hindi ito matutunaw ng hurno ng karbon natin. Kahit malaman mo, ano naman? Masyadong makapal ang iheng ito. Hindi matutunaw ng hurno ninyo. Kung hindi ninyo maibibigay pagkatapos ng 3 araw, 10 bises ang bayad. Sino ang nagsabing dito ito tutunawin? Ikarga yan. Dalhin natin. Para mapag-ari mo ang opisyal na hurno ng kagawaran ng perwa. Gusto mong imbestigahan ito ng otoridad o hahayaan mo akong kunin ito? Pinababa ni Luchen ang kwota ng hilaw na bakal. AMEA, ito na ang huling pagkakataon kung payagan ang opisyal na hurno. Kung kulang ang init o sumabog ang hurno, ang plakang pang-eksperimento ay kukunin at isisil sa bodega. Huwag mag-alala, Ministro. Basta't sapat ang init, matutunaw ito. Magagawa ang gear at matatapos ang iba sa takdang oras. Mahal na Ministro, napakakapal talaga ng iheng ito. Kahit gamitin ang opisyal na hurno, kulang pa rin ang init. Palitan ng timpla. Paghaluin ng coking uling, dilaw na puti at dagdagan ng 20% apog. Ulitin ang paggawa ng mga karbon. Kapag nagdagdag ng apog, paang gumagawa na tayo ng ladrilyo. Ang apog ay magpapababa ng melting point at magpapataas ng init. Tatandang na, iba ng pambagting at sindihan. Hindi ba't masisira ang hurno sa pagdaragdag ng mga batong ito? Tingnan mo na lang ang kulay ng apoy, mahal na Ministro. Anong nangyayari? Sasabog na ang hurno. Patayin ang apoy. Huwag gagalaw. Hindi sasabog. Tinatanggal lang ang dumi sa bakal. Umitim ng usok. Sasabog na. Patayin na. Mawawalan ako ng trabaho. Lumayo po kayo. Gawa sa apog ang dumi. Puti na ang apoy. Handa na ang gulong para sa pagtunaw. Inalis ng apog ang lahat ng dumi. Mas matibay pa ito ngayon.
Hindi sasabog ang hurno, natunaw na ang bakal. Luchen, 2 araw na lang. Kapag hindi mo natapos ang mekanismo, sasara pa rin ang bodega. Tapusin natin ang natitirang 479 piraso ngayon. Umikot, hindi nasisira. Ministrong Lu, matatapos ang tela ngayon. Anong silbi kung matatapos? Hindi kayo makakalabas ng Fuyuan Weaving Mill ngayon. Ginoong Wei sa kontrata, 3 araw ang delivery. Walang sinabing bawal lumabas. Ang mga way, binili namin ang buong kalye sa labas ng pabrika. Pribadong sasakyan, 50 tael bawat sasakyan. Bayad sa daan, at 10 tael lang ang halaga ng isang karito ng tela. Hinaharang ang delivery sa daan. Yan ang ba ang kaya mo, Wei Chenghai? Ha, kapag hindi na-deliver, 10 bises ang bayad. Lo Chen, saan ka kukuha ng pambayad? Tingnan mo, ang daang bato at mga kanal sa gilid, sa amin yan. Ang daang bato. Iyong tambak na damuhan sa ilalim ng pader. Hindi mo yun? Sino ang gustuhin bumili ng tabak na yun? Lauma, itulak ang kariton. Hindi tayo dadaan sa kanyang daang bato. Ministro, kung hindi tayo dadaan sa kalsada, bako-bako ang tambak na yan. Hindi makakadaan ang kariton. Sino ang gumagamit ng kariton? Pantayin natin gamit ang kahoy gawing riles. Lagyan ng pako sa gilid ng gulong para umandar. Naku, bakit kumikilos ng kusa ang kariton na ito? Isang tao, 3 kariton na itinutula. Tumigil kayo. Mandaraya kayo. Ako sa lupang tiwangwang dadaan. Umalis kayo. Huwag niyong harangan ang daang bakal ko. Lo Chen, isinumbong ka ng mga wi. Naglagay ka ng daang bakal. Nang agaw ka sa gilid ng lupa ng gobyerno. Gibayin agad ang daang kahoy na ito. Pag nawala yan, tingnan natin kung paano mo ililipat ang natitirang paninda mo. Ministrong Zhao, petisyon ng 32 mga ngalakal. Inupahan na namin ang lupang tiwangwang na ito para sa pagsubok. 32 ang pumirma para sa maikling daang bakal ng hukbong makina. Binibining Shen, ang kontrata sa lupang tiwangwang na ito. May-ari, Wei Laosan, kamag-anak ng mga Wei. Kahapon pa kinuha ni Wei Laosan ang lupa. Ito ang napawalang saysay na kontrata. Nawalan na ng kontrata, ibig sabihin illegal ang daang kahoy. Gibain, Napawalang saysay na kontrata. Hindi marunong magbasa si Wei Laosan. Ang ganda ng sulat kamay nito, parang accountant. Ministro, ang pulang tatak, parang madilim ang kulay. Ministro, nakalabas na ang 400 at 99 na piyesa ng makina. Lahat umasa sa pamantayan. Walang isang may sira. Tingnan mo, lauma ang tatak ng gobyerno ng Dajing, sinabar ang gamit. Hindi natutunaw. Pribadong tatak ng mga Wei, hinaluan. Pag nabasa, lalabas ang sebo. Ang peking kontrata na ito, sariling peking tatak ng mga wi ang gamit. Ministrong Zhao, ang sinabar na tatak ng gobyerno, hindi natutunaw sa tubig. Ang tatak sa kontratang ito, pag nabasa, lumalabas ang mantika ng baboy. Mantika ng baboy ang ginamit ni Wei Laosan. Ginoong Wei, peki ang kontrata. Niloko mo ako. Akala mo ba bulag ang kagawaan ng paggawa? Sa mga tauhan ko ang pagkakamali. Ministrong Zhao, mga pako at piyesang bakal, galing sa kagawaan ng paggawa. Wala siyang permit para sa mga materyales. Ito ay pagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno. Lo Chen, nasaan ang permit mo para sa mga materyales? Hindi mo may pakita ang permit. Ano? Kinalkals ka ng ari-arian ng gobyerno. Handa ka na sa pugutan ng ulo. Hahaha, Ministrong Zhao. Kaya sulit ang gawa ng kawa, ginagawa. Dajing nakaupit sa takip ng pako. Meron ba? Wala, pero hindi rin naman patunay ito na. Resibo ng lumang gulong mula sa tambakan sa timog. Nakita ng mga ngalakal, isang kati, 3 sentimo. Malinaw ang talaan. Ito ang mga sirang na kinuha ni Ginoong Ma, pinatunaw at kinalam ng guli. Ginoong Wei, bulag ka ba sa mata at sa puso? Peki ang resibo. Bintang na ninakaw mo ari-arian ng gobyerno. Lisa, iharas na ulat ang investigahan. Lo Chen, hindi ka tatantanan ng aming may-ari. Hindi ka makakalampas sa pantalan. Sukat na sukat. 500 piraso ng mekanismo. Pirmado na ng inyong lingkod. Ito ang maikling riles sa tambak na lupa. Permit mula sa kagawaan ng paggawa para sa pagsubok. Salamat kung hanalo. Mahal na Ginoo, napanatili natin ang riles. Masyadong mahina ang kahoy. Palitan ng bakal na riles. Ginoong Ma, pumunta ka sa pantalan. Kunin mo ang in-order nating bakal. Mahal na Ginoo, may nangyari sa pantalan. Si Ginoong Wei mismo ang humarap. Ipinagkait ang lahat ng ating bakal sa bodega. Sabi niya, may utang tayo sa bayad sa pagbaba at pag-akyat ng kargamento. Bayad sa pagbaba at pag-akyat. Ayon sa kagawaran, 1 pulgadang kwadradong bakal, 7 onsa, 4 sentimo. Sukat na sukat ang iyong materyales. Saan galing ang sobrang timbang? Ministrong Lu, hindi kayang sukatin ng panukat ng kagawaran ang iyong bakal. Sira timbangan sa pantalan. Maniniwala lang ako sa aming taga-account. Kung hindi ka magbabayad, bubulok na lang ang iyong bakal sa bodega. Tapos na ang unang riles ng gobyerno sa ibabaw ng kanal. Huwag natin ipagpagkat. Simulan sa magagaan na kariton, mabigat ang mga kariton ng carbon.
Magkakasira ang dalawang set ng kahoy ng uso ng hybrid na riles. Kailangan nating makuha muli ang batch ng pundidong bakal mula sa pantalan. Ginagawa mo ba akong pulubi? Binibining Shen? 3% kita lang? Gusto ko ang kumpletong plano ng makinang singaw? O kaya umalis ka sa puhunan? Ginoong Wei, mababa ang lugar ng iyong bodega noong nakaraang bulan. Nagsisimula ng lumubog ang pundasyon. Kapag naging baka ng bakal dito. Pabasa ang pundasyon, Wei. Kalulubog ang lahat ng setas sa ating bodega mong Wei. Kalokohan. Ipatingin sa tagapag-ayos ang likod ng pader ng bodega. Tumulong ang tubig sa pagitan ng mga rilyo. Boss, tutu, tumatulo na ang tubig sa pagitan ng mga bato. Malambot na rin ang pundasyon ng bodega ng seda sa tabi. Ang tindi ng dila ni Binibining Shen. Pwede kong ilabas ang bakal. Pero magastos ang pag-ayos ng pundasyon ng bodega. 3% kita mula sa bomba, kapalit ang pagpapalabas ng bakal, kasama na ang pag-ayos ng pundasyon. Gagawa ako ng kontrata ngayon din. Hindi pwede. Ang bomba ng tubig ang buhay ng ating pabrika sa susunod na buwan. Kung magbibigay tayo ng 30%, wala tayong pambili ng karbon. Kung hindi magbibigay ng kita, hindi makukuha ang bakal sa loob ng 2 linggo. Ang silid ng kalan, pagsasara ni Ministrong Zhao ang abutin ng bodega. Ano ang ating hangganan? Pag ay umur na sa beses. Susunod, ano ang isang na kayahingin? Ang galing magkalkula ni Ministrong Lu, Binibining Shen. Kung ayaw niya ng kita, edi, bahala siya mabulok ang bakal na yan. Lu Chen, bukod sa iyong mga plano at sa sirang kalan mo, nag-alala ka ba sa pabrika? Tunay na pera ang inilalagay ko sa panganib. Ni isang malambot na salita pala akong narinig sa'yo. Hindi nakakakuha ng bakal ang malambot na salita. Kung takot, umalis ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Sage, Lu Chen, huwag kang magsisisi. Ginong Shen, nasaan si MS Shen? Nakuha na ba ang mga bakal? Hindi nakuha. Ay naku, yung ating hybrid rail, hindi na kakayanin ito. Nabasag ang kahoy sa mabigat na kariton. Mabuti nga at nabasag. Kuya ma, tipunin mo lahat ng nabasag na kahoy. Ano tayo sa gawa ng pagkakakin nito? Lu Chen, isang bungkus ng bulok na kahoy ang dinala mo para lokohin ako. Hindi kaya ng hybrid rail ang mabibigat na dala. Agad na bawiin ang permit sa pagtest sa sirang lupa. Kulang sa bakal, kaya nabasag ang kahoy. Lahat ng bigat napunta sa kahoy. Kapag pinalitan ng purong bakal mula sa pier. Kaya ng riles na ito ang 1,000 kaban. Kung ganito ang paghahatid ng bigas. Isang turot mga manggagawa ang matitipid. Kumanderhan, tinan mo. Kapag pantay ang pagkalat ng riles. Hindi matasapon ng tubig kahit tumakbo. Pero kailangan ko muna makuha ang purong bakal sa pier. AME, ang pier ay sakop ni Ginong Wei. Hindi pwedeng mangagaw ang kagawaran. Hindi pa nakap. Kailangan lang ng military order mula sa inyo. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ang bakal para sa militar. Pagkatapos sa switch, handa ang pangailangan ng militar. Ako ang mananago sa test run na ito. Lochen, narito ang iyong military pledge. Hindi matatapon ang tubig. Kung may matapon, Agad kang mag-impake at umalis sa kagawaran ng paggawa. Usapang lalaki. MS Shen, ito ang mana sa inyo mula kay Lola, para sa kasal nyo. talagang ipanagbibili? Ipinagbibili para sa 500 tile. Dalhin sa sirang lupa. Lachen, baliw ka. Hindi ako atras sa puhunan. Naglabas ng military order. Public test run sa sirang lupa. Sinasabing ko kumiskunin ang ating bakal. AME, military order, ni hindi nga makapaglatag ng rail si Luchen. Ano ang itatakbo niya? Ipagbadya. Ilipat ang lahat ng bakal sa bodega, papasok sa loob at ikandado. Pagkatapos ng 3 aw, mapugutan siya ng ulo. 500 tile, galing sa dot ko. Gamitin para bumili ng bakal. Huwag mo akong ipahiya. Hindi mabibili si Wei Chenghai at inandado na niya ang lahat ng bakal. Alam sa sa ulo. Kung ganito, pasang akya, habang nabigo ang susunod araw, mapapalayas ka sa kagawaran. Umasa ba sa ating ulo? Gilingin mo lahat ng sirang gulong at doon. Gilingin at ikabit mo agad sa riles bago mag-umaga. Ginoo, magkakaiba ang haba ng lumang ihe. Kapag pinagsama at tumakbo ng mabilis ang tren. Baka magkalaslas yan. Tataka ng bakal ang puwang. Pag mas mataas ang pako, hindi magkakalas ang tren basta tama ang riles. Ministrong Lu, rails na gawa sa sirang ihe ang tatawagin mong kagamitang militar. Kapag umandar ang tren at umagos ang tubig, mag-impake ka na at umalis. Corporal Han, paanda rin ang tren. Kahit isang patak ng tubig, huwag tumulo. Luchen, kunin mo ang plaka at kuhanin ang bakal sa pantalan. Sandali, Ministrong Zhao, ang pagkuha ng bakal, teka, ang lupang tambakan na ito, pati ang sirang ihe na binili niya sa tambakan sa katimugang lungsod. Nakasanla lahat yan sa isang lumang utang sa pamilya Wei. Ginagamit niya ang aking ari-arian sa pagsubok. Tingnan, Ministrong Zhao, ang tambakang lupa, ang tambakan sa katimugang lungsod, pati ang sira-sirang bodegang opisina ni Luchen na tumutulo. 10 taon nang nakasanla sa pamilya Wei. Ginagamit niya ang aking lupa para sa pagsubok. Kung totoo ang kontratang ito, Ginoong Wei, hindi mo lang makukuha ang bakal. Luchen, dapat isara at i-inventaryo agad. Hindi pwedeng maghintay ang hukbo. Hindi malinaw ang pagmamay-ari. Hindi makikisawsaw ang kagawaran. Isara muna. Imbestigahan muna ang mga record. Manggagawang Lu, utos ng Ministrong Zhao. Isasara ang bodega dahil sa usapin sa sanla. Isara. Nasa tambakang lupang yan ang 500 tile kung doon na ginastos sa sirang ihe. Ang bodegang to ay puno ng mga plano at dokumento. Kung isasara, paano kami mag-imbestiga? Bigyan ako ng kalahating oras. Kung hindi malutas, ako ang magpapako sa pinto. Ministrong Lu, hanggang sa huling hininga mo, lumalaban ka pa rin. Darating na ang mga taga-suri. Hindi mo mapoprotektahan ito. Anyway, noong nakaraan, ang pondo ay isinalagamit ang selyong sinabar. Ang itim na selyo mo, gawa ng sa Latanos.
Tataluhan, ang kontrata ito ay nahito sa korte ng mga taga-suri. Ang punong opisyal na si Liu Duan ay matalik kong kaibigan. Pumunta si Commander Han sa korte ng mga taga-suri para kunin ang dokumento. Tignan natin kung anong selyo ang nakalagay sa orihinal na kopya. Ministrong Lu, huwag ka nang maghintay. Nakainuman ko si punong opisyal Liu. Nasira na ang dokumento. Walang saysay ang pagpunta ni Hanzi. Nabasa at nasira. Ang archive ng korte ng mga taga-suri, tumutulog ba o binaha? Kung hindi makuha ni Hanzi ang orihinal na dokumento, ay talagang sasayuhan ang bodegang ito ngayong araw. Ang orihinal na dokumento ay patay na. Pero ang bakas ng tubig buhay pa. Tignan mo ang maliit na selyo kung maalang kita. Malabo na ang mga titik. Ano pa bang makikita mo diyan? Hindi ito ang karakter para sa utang. Ito ay bayad utang. Hindi humiram ang kagawaran ng paggawa. Ang pamilya Wei ang may utang sa kagawaran ng paggawa. Sabi ni punong opisyal Liu, nasira ang dokumento noong nakaraang buwan. Bakas na lang ang natira. Hahaha, narinig mo? Patay na ang saksi. May utos si Ministrong Zhao. Selyuhan na ang bodega. Hindi na kailangan ng dokumento, Ye Wei. Ang dala mo ay hindi kontrata. Ito ay resibo ng pagbabayad utang. Sinaluan mo ng basura ang karbon. May utang ng 3,000 tael na mula sa kagawaran ng paggawa. Ang tambakan at bodega ay ari-arian ng gobyerno para bayaran ang utang. Ikaw ay nagsisinungaling. Ang selyo. Itim ang selyo dahil pribado mong itinago ang resibo. Hindi ito sa kagawaran ng panalagi para ng selyo. Commander Han, pumunta sa accounting office at selyuhan ito. Sunugin mo, Lauli. Sunugin mo ang mga peking record na yon. Kapag may nangyari, protektahan ko ang buong pamilya mo. G-Wei, sinusunog mo ang mga libro ng accounting sa harap ng hukbo. Gusto mo ba ng karagdagang kaso? Commander Han, huwag siyang pakinggan. Pinagawa niya sa akin ang mga peking libro. Ako ang isasakripisyo niya. Ito ang libro ng accounting. Nakasulat dito kung paano niya pinaghalo ang basurang karbon. At ipinagbili sa kagawaan ng paggawa. Ministrong Lu, magbigay daan. Ibigay mo ang libro. At babayaan kita ng 5,000 tile. Isasama ko pa ang batch ng Ro Iron sa pantalan. Pwede na ba? 5,000 tael. Ang ninakaw mo sa kagawaran ng paggawa ay higit pa dyan. Gayon ka lang natakot. Ginoong Wei. Huli na ang lahat. Ministro Zhao, tingnan mo na mabuti. Noong nakaraan, may utang ang pamilya Wei na 3,000 tael na multa. Ang tambakan ng ipinambayad nila. Sa loob ng 5 taon, ipinagbili ang basurang karbon bilang kalidad. Nakakuha siya ng dagdag na 8,000 tael mula sa kagawaran. Ang lakas ng loob mo. Ginamit mo ang peking kontrata para lokohin ang gobyerno. Naloko pa ako sa pera ng karbon. Ginoo, nagkamali lang ako sandali. I-turn over sa korte para mahigpit na parusahan ayon sa batas. Nahuli na sila Chen Wei Chenghai. Pero katapos na maglabas ng utos ang korte, ang batch ng pinit na bakal, ari-arian ng pamilya Wei. Nakaselyo na at frozen na. Kung frozen yun, ano ang gagamitin natin para sa Riles? Kaya ang kanilang mag-entry ng korte ang maaari sa kaso. Hindi bababa sa 3 buwan. Yung steel mill sa military settlement, sa susunod na buwan na ang deadline. Huwag nang umasa. Nakaselyo na ng korte. Bago matapos ang inventory, huwag gumalaw, magnanakaw ito. Eddie, ano ang gagamitin para sa Riles? Ano ang gagamitin para sa mga piyesa ng steel mill? Kapag hindi natapos sa susunod na buwan, ang multa, sisirain ang negosyo natin. Kung hindi makakapaglagay ng riles, eh di huwag. Kahapon, Ginong Lu, nung tinakbo, hindi man lang tumulo ang tubig sa baso. Pero itong lumang ihe, tanda na. Tingnan mo ang mga bita. Kung araw-araw mabigat, sa 3 araw, mababali. Pag nabali ang ehe, tutumba ang tren, sasabog ang karbon. Hindi ito babali. Lagyan ng splint. Pwede ang splint, pero kailangan ng tornilyong pinit na bakal. Parang hindi gusto. At yun ang pinakakulang natin ngayon, ang pinit na bakal. Frozen ang pinit na bakal sa pantalan, mahal ang presyo. Naubos na ang 500 tael na nakuha ko sa sanglaan. Hindi na kailangan bumili. Sa basurahan ng kagawaran ng paggawa. Ang daming sirang lumang kagamitang pang-agrikultura at lumang baluti. Ang kagunat ni Lucien, para kunin ang pinit na bakal sa pantalan niyan. Hindi para mag-roomage sa basurahan. May talaan ang mga lumang baluti sa basurahan. Hindi pwedeng galawin. Ino, 3 buwan na frozen ang pinit na bakal sa pantalan. Sa susunod na deadline ng sa military settlement. Gagamit ako ng lumang bakal sa basurahan, pansamantala. Kailangan ng permit para sa basura. Pag dumaan, huli na. Sino ang managot ang problema? Hindi na kailangan ng permit. Ako ang mananagot. Ang lumang bakal sa basurahan para lang sa pansamantalang riles. Hindi ako magbebenta. Kung hindi matapos ang mill. Ako, si Lochen, kusang magbibitiw, hindi na gagamitin. Isinusugal mo ang kinabukasan mo para sa isang bunton ng basurang bakal? Ang sinusugal ko ay ang unang linya ng transportasyong destino ng Dajing. Ginoo, lagdaan na po natin ito. Tatak ko, pirmado na. Kapag hindi mo natapos ang tungkulin sa gilingan sa susunod na buwan, ikaw ang haharap sa kagawaan ng pananalapi. Huwag mag-alala, Yilu. Kahit kalawangin, mapapatakbo natin yan para magdala ng ginto. Hoy, huwag hawakan ng biskwit ko. Ilagay mo ang tubig sa sahig. Paring ma, sundin ang linya sa paghiwa. Gawin mong usyik sa deck. Ang bigat nitong lumang bakal na baluti. Ang hirap hiwain. Mahirap man, kailangan hiwain. Ito ay bakal na hinugog ng paulit-ulit. Mas matibay ito kaysa sa mga marupok na bakal na nabibili sa palengke. Ginoong Lu, talaga bang kakayanin nitong deck ang mabibigat na kargamento? Kung mabali ito, buhay natin ang kapalit. Matibay ang lumang bakal na baluti. Hanggat mahigpit ang bolt, hindi mababali. I-load na at subukan natin. Natapos mo na ang tungkulin sa gilingan, pero may bagong mahigpit na utos mula sa kagawaran ng digmaan. Ang mga bagong pangkonvoy sa ilog ay diyang ay kailangan balutin ng bakal na plato. Kailangan sapat ng kapal para tumagal sa putok ng kanyon. Ang mga lumang baluti mula sa tambakan ay hindi sapat. Kailangan nating magtunaw ng bagong bakal. Katapos ng linggo, dating gawa ng digmaan para mag-inspeksyon. Kung hindi ayaw magawa ng taga-sayo. Mananatiling may bisa ang iyong pinanumpaang pangako. Hindi pwede. Malabo ang tunong. Kumakalat agad ang durog kapag tinapik. Itong durog na bakal, siguradong hindi tatagal sa putok ng kanyon. Masyadong maraming dumi. Hindi umaabot sa tamang init ang pugon. Para makagawa ng makapal na takang tatagal sa kanyon, kailangan natin ng dekalidad na mineral at coking coal para pataasin ang init ng pugon. Dekalidad na mineral?
May stock na magandang pulang mineral sa minahan ng carbon at bakal sa kanlurang bundok. Pero yun ay tamang pinag-agawan ng pamilya Wei sa loob ng isang taon. Hindi ba dinakip na si Wei Chenghai ng mga otoridad? Nakulong na siya. Pero bago mahuli, pinapirma niya ang tagapamahala ng isang matibay na kontrata. Yung magandang mineral sa kanlurang bundok, kinuha na ng tagapamahala ng pamilya Wei gamit ang lumang kontrata. Legal at maayos ang pagkakuha. Parang pinapatay tayo nito. Kung wala tayong dekalidad na mineral, ano ang ihaharap natin sa kagawaan ng digmaan pagkatapos ng 2 linggo? Ito ang mahinang mineral sa paanan ng bundok si Shan na walang gustong kumuha. Bakal na laman 30%. Gagamitin pa ba? Nakuha na ang dekalidad, mahina na lang ang mineral. Mas maraming dumi ang mahinang mineral, kaya ang kalalabasan ay puro basura. Kung maraming dumi, dagdagan ng apog para maging slag. Gawing reverberatory furnace. Huwag direct ang sunugin. Pahingi lang ng mainit na hangin. Kailangang itayo muli ang pugon. 1 buwan lang? Kahit hindi abot, kailangan itayo. Kuha ng frame at apog. Ginoong Shen, maghanda na po kayong magbayad. Ito lang? Sirang pugon na gawa sa lupa? At itong maruming bato? Gagawa ng plato ng barko? Hindi ko furnace. Apoy hindi direct ang sumusunog. Dumi na ilalabas sa init. Kailangan na gawa ng digmaan. Makapal na plato para sa kanyon. Batong ito 30% bakal. Lutuin man, basura pa rin. Loob ng pugon patag. Daanan ng apoy sa itaas. Dagdagan ng apog. Ang asukre at posporus na mahinang mineral ay mapupunta sa slag. Ang kalabas ng bakal ay mas mura kaysa sa dekalidad na mineral ng si Shen. Walang makakapantay kay Ministrong Lu sa pagguhit. Ihanda ang kill ayon sa sukat ng plato ng bakal. Agawaran ng paggawa, may patakaran sa blast furnace. Itong kakaibang pugon mo, wala man lang tamang simenya. Pag may kasungas sa mga pugon, sino ang managot? Ganda, ito ay reverberatory furnace. Ang gusto ay lalabas gilid. Di ko alintana. Agawa ng digmaan mag-inspeksyon sa isang buwan. Gagamit ka ng ganitong hindi rehistradong pamamaraan sa pagtunaw ng bakal. Kapag may masamang nangyari, at iposisyon ko masasama. Itigil mo. Ganda lang, agaw ng pamilya ay ang mga dekalidad na mineral. Lumang bakal sa tambakan madaling makasan. Kung di itatayo ang pugon. Ano ibibigay sa inspeksyon pagkalipas ng kalahating buwan? Ang posisyon mo ba ang ibibigay? Huwag mo akong takutin sa utos ng militar. Pwede mong gamitin ang pugong ito. Pero sasabihin ko sa iyo, ang mga plato ng bakal na malikha, pwede lang sa balutin ng barkong pandala. Hindi pwede sa kanyon. Basta sa bakal at tigas ng plato ng bakal. Kapag may nangyaring masama, magbitiw ka. Huwag idamay ang kagawaran. Nakarating na ang mahinang mineral, Lochen. Pero ang limestone, naipit sa pantalan. Anong nangyari? Nakuha ni Ginoong Wei ang dekalidad na mineral. Sinadya niyang ipitin ang permit para mababa ng kargamento sa pantalan. Sabi niya, ang limestone ay pabigat ng barko ng kumpanyang Wei. Walang pirma niya, hindi ibababa sa pantalan. Inakaw na niya ang magagandang mineral. Pati ba naman ang bato para sa dumi? Ipipitin pa niya. Puntahan natin siya sa pantalan. Wala kang permit para magbaba, Ministrong Lu. Sa batas ng pantalan, ang batong ito ay pabigat ng barko ng kumpanyang Wei. Hindi ibinababa ang pabigat. Kumuha ka ng ko. Sino ba may gusto sa mumurahing tinapay mo? Paalang sa ilang bakol ng bato. Nakikipag-away ka? Kahit makagawa ka ng bakal na plato. Kapag isinakay sa barko, lulubog, yan sigurado. Hindi ko natatanggapin ang plano. Ginoong Chen, mabigat niya ang bakal na plato, pero malaki ang displacement. Basta kaya ng backbone ng barko. Mas mabigat ang plato, mas matatag ang barko. Hala, hindi nga lumubog. Tama ang kalkula sa buoyancy. Aray, Lulubog pa rin yan. Kapag lumuwag ang rivet at tumasok ang tubig sa plato. Hindi ko na kaya, tong trabaho. Hahaha. Lumubog ang barko mo, Ministrong Lu. Huwag mo nang asahan ang pabigat ko. hindi mali ang buoyancy. Ang problema, ang paraan ng pag-rivet. Ginoong Wei, ayon sa batas ng transportasyon sa Beijing. Pabigat ng barko, huwag lalampas sa 3 talampakan. Ang barko mo, 4 na talampakan. Hindi lang bato ang pabigat mo. May tinatago kang rawiron, di ba? Wala kang katotohanan. Tawagin ang inspektor ng transportasyon para sukatin ang waterline. Kapag lumampas, kukontiskahin ang barko at lahat ng kargamento. Ibaba na yan. Ministrong Lu, naibalik na ang mga bato. Pero nang lumuwag ang mga ribete, Kahit gaano pa kapal ang bakal, kung tumagas, lulubog pa rin ang barko. hindi ko pa rin magawang ihanda ang balangkas. Ginoong Chen, normal lang lumuwag ang malamig na ribete. Mainit na ribete ang gamitin natin. Ang mga lumang ehe at sirang tubo, mainam na bakal yan pag tinunaw at pinalamnan. Sabi yan isang mga sa baso. Ministrong Lu, may masamang balita. Kailangan Ginoong Wei, sinasabi na bili mo ang mga materyales ng gobyerno. Nandito na ang mga taga-suri. Sasara nila ang tambakan ng basura. Ginagawa niya to para patayin ang aking apoy. Lu Chen, may nagreklamo sa'yo. Ipinagbibili mo ang mga sirang materyales ng gobyerno. Para sa sarili mong pakinabang. Ayon sa batas, sasara ang pugon at susuriin ang mga libro. Ministrong Lu, sinabi ko na, huwag mag-eksperimento. Ngayon mawawala na ang apoy mo. Ginoong Ministro, ang pahina ng account na ibinigay ni Ginoong Wei. Fake. Galing sa kanilang sariling lihim na libro. Ihambing mo. Tingnan ang tinta at mga record ng pagtaas ng presyo sa asul na account book na ito. Siya ang gumawa ng faking account para magsinungaling. Wei Chenghe,
Ang lakas ng loob mo. Nagtulungan kayo para magtaas ng presyo. Gumawa pa ng peking record para akusahan ang opisyal. Peke ang mga yon. Dakpin sila. Ipadala sa otoridad at bigyan ng mahigpit na parusa. Lucien, kahit nailigtas mo ang tambakan, wala ring mangyayari. Nasa amin pa rin ang kontrata sa pier. Kahit isang piraso ng bakal mo, hindi makakalabas dito. Oras na para muling pag-usapan ang kontrata sa pier. Bagsak na ang pamilya Wei. Pero hindi basta-basta magpapakawala ang samahan ng mga mangangalakal sa pier. Mababang trabahador ka lang mula sa kagawaan ng paggawa. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon? Kung walang pahintulot ang pamilya Shen, kahit isang piraso ng bakal, hindi makakalabas sa pier. Pagdating ng 2 linggo, hahabulin ka ng kagawaan ng digmaan. Kung wala ang aking steam crane at rails na kariton. Kahit makuha mo ang pier, manual labor lang ang magagawa mo roon. Ginoong Shen, tumingin ka ng mas malayo. Ministrong Lu. Nagpahayag ang samahan. Walang pahintulot ng pamilya Shen, sasara ang lahat ng bodega sa pier. Ang unang batch natin ng mga plakang bakal na may mainit na repeated. Nakakulong lahat sa loob. Pinipilit ako ng tatay ko na sumuko. Hindi siya naniniwalang kikita na malaki ang teknolohiya mo. Kung hindi niya ibibigay ang pintuan ng pier, gagawa tayo ng sarili nating daan. Lauma, sabihin sa mga kasamahan, ikabit ang mga lumang ihe. Maglatag ng kahoy na riles. Diretso natin idudulas ang mga bakal mula sa gilid papasok sa loob. Matarik ang gilid. Makakahabol ba ang barko? Kaya kailangan natin ng steam winch na preno. Balik tayo sa tambakan. Baguhin natin ang plano. Pinadala ni tatay ang tagapag-ingat ng libro para putulin ang kargamento ng karbon. Pipirma ka ng 70% share ngayon o papatayin namin ang pugon mo. Pabayaan mong putulin nila, Lochen. Bumaba ka na. Patagilid ang bangka, pero hindi ka ito babaliktad. Mababaw ang flat bottom boat, di mababaligtad sa ganitong bakal. Binabaan na ang mga bakal na plato, yun Shen. Di namin kailangan ang pintuan ng pantalan ng tatay mo. Tumutulo. Masyadong mabigat ang bakal. Nabiyak ang ilalim ng bangka. Bilisan, tanggalin lahat ng bakal mula sa balangkas. Hanggang kailan pa natin tatapusin ang pagtatanggal nito? Huwag niyong tanggalin. Hindi bakal ang nabiyak, kundi ang lumang kahoy na kill. Lumalim ang draft dahil sa bakal, di kinaya ng lumang kill. Kaya tumutulo ang lumang kill. Makakalaya pa kaya ang barkong ito? Sa makalawa na ang inspeksyon ng kagawaan ng digmaan. Wala nang oras para palitan ng kill, Lochen. Pumunta ka sa tambakan. Kunin mo ang mga sirang tubo ng pambomba ng apoy. Ipukpok natin yan sa loob ng lumang kill para maging bakal na buto. Paano magiging kill ang sirang tubong bakal? Paano ipupukpok? Gamitin ang steam winch para pukpukin ang bakal na martilyo. Lochen, itutok mo ang tubo sa marka. Kapag naipukpok na, punuin natin ang pinaghalong langis ng tung at campfire ang lahat ng siwang. Pinadala ni tatay ang tagapag-ingat ng libro para i-lock ang lahat ng karbon. Mawawala na ng apoy ang reverberatory furnace. Paano natin ito initin? Para sa mga pambobomba ng kulang bakal. Inilock niya ang karbon ng mga ngalakal. Gamitin mo ang aking permit. Kunin mo ang batch ng opisyal na basurang karbon. Kung hadlangan niya, ipaaresto siya ng mga otoridad. Kailangan totoong bala at kanyon sa inspeksyon ng barkong baluti. Dapat hindi tumagos ang kanyon para makapasa itong bangka. Paano kung sumabog ang kanyon, lumubog ang bangka, o sumabog mismo ang kanyon? Hindi ko kayang panagutan yan. Firmahan mo itong liability form. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang mag-video at sasailalim sa investigasyon. Lene. Permado na. Sa makalawa ang pagsubok. Ako ang bahala. Ministrong Lu, dinala na ang opisyal na basurang karbon. Binuksan ng tagapag-ingat ang mga sako at hinaluan ng putik ang karbon. Basang-basa at putik-putik. Hindi mag-apoy sa reverberatory furnace. Naging putik na ang lahat ng karbon. Paano natin papainitin ang mga kanyon? Kung basa, patuyuin. Kinuha ni Omar ang basang karbon. At inilatag sa tubo ng singaw at sa labas ng boiler. Sa tubong bakal, hanggang kailan yun matutuyo? Init mula sa boiler at singaw na napakainit. Kalahating oras lang, tuyong-tuyo na sa hangin. Napatuyo mo talaga ang karbon. Lucien, nainitan na ang bala. Kapag lumubog ang barko, Hindi ka ililigtas ng asul mong aklat ng responsibilidad. Ministrong Zhao, pumirma na ako. Manood ka na lang. Komandante Han, sunugin ang baril. Sa gitna ng barko, ang luma nitong balangkas, dinagdagan lang ng bakal, ay hindi pa rin nasira. Hindi tumagos ang bakal, hindi nabasag ang balangkas. Swerte mo pa, tinanggap na ng kagawaran ng digmaan ang barkong pananggalang. Ulat mula sa baybayin. Mabilis ang ulat mula sa hukbong dagat sa baybayin. May malaking problema ba sa depensa sa dagat? Hahaha. anong problema? Sinusundan ng mga pirata ang mga barkong pangkalakal. Kailangan ng barkong baluti para magbantay. Salamat dito. Wala na ang monopolyo ko sa karbon at bakal. Peking talaan, pagsasabwatan. Malinaw ang ebidensya. Dakpin si Lochen. Inanggap na ng kagawaan ng digmaan. Ito ang bagong dokumentong inaprubahan. Pinayagan ang bagong tanggapan ng makina. Ikaw ang mamumuno. Hindi mo na kailangang magbantay sa bodegang tumutulo. Sumuko na ang tatay ko. Hindi nahihingi ng 70% ang pamilyang Shen mula sa pantalan. 30% para sa mga minero at manggagawa ng kumpanya. At 10% para sa mga materyales at bagong bukod. Pirma na.
Ministrong Lu, kasama rin kami, mga minero. Kung wala kaming nagmimina at nagpapanday, hindi andar ang barkong ito. Hahaha. Nakalutang na ang barkong baluti. Sunod, paandarin natin ang buong kaharian sa lupa.